Purihin po ang ating pong Panginoon at ngayon pong umaga tayo po ay dadako sa ating pong pag-aaral. Ang ating pong pinag-aaralan is about the attributes of God, ang mga katangian ng Diyos na ating pong pinaglilingkuran. At una pong katangian ng ating pong Panginoon, God is holy. Amen? Ang ating Diyos ay banal na Diyos. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Sa ngayon pong umaga, tayo po ay dadako muli sa kanyang mga salita. At tunghayan po natin ang sinasabi ng Biblia patungkol sa katangian mayroon ang ating pong Panginoon. Sanglat po ng Deuteronomy chapter 4. Hallelujah. At chapter 32 verse 4. Praise God. Hallelujah. Deuteronomy chapter 32 sa verse 4. Sabi diyan, si Yahweh ang inyong batong tanggulan. Mga gawa niya ay walang kapintasan. Mga pasya niya ay pawang makatarungan. Si Diyos na tapat at makatwiran. Hallelujah. Ano po? Pangalawang katangian ng ating pong Panginoon na si Yahweh o ang Diyos ay is the God of righteousness. Amen. Makatwiran ang ating pong Panginoon. Kaya nga, umaasa tayo na pagdating ng panahon, kasi lahat naman tayo, sabi ng Bible, ay haharap sa hukuman ng Diyos. Tinatawag na judgment seat of Christ. Pagdating po ng panahon na tayo po ay ni-rapture. So lahat tayo ay haharap sa atin pong Panginoon. Kaya nga, may mga parabulo sa bagong tipan, sa mga alipin, hallelujah, na pinagkatiwalaan ng atin pong Panginoon. Pagbalik ng Panginoon nila, ano po? Bawat alipin ay nagbigay ng pagsusulit. Kung ano yung ipinagkatiwala ng Panginoon sa kanila, so ipinagbigay sulit nila. Pinagkatiwalaan sa 5,000, 3,000, 2,000. Diba? O 1,000, yung pinakahuli. So, nagbigay sulit ang bawat isa. Ganun din po tayo. Hallelujah. Sa ating pagharap sa Panginoon, lahat tayo ay magbibigay sulit. Hallelujah. Kung ano po yung pinagkatiwala sa atin, pagsusulit natin sa Panginoon. Diba? Personal, tayo po ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng buhay. Hallelujah. So yung buhay na mayroon ka, na mayroon ako, yan ay kaloob ni Lord. Amen? Diba? Kaloob ng Diyos yan. Pinagkatiwala sa atin. So, marapat lamang na
gamitin natin yung buhay na mayroon tayo para parangalan ang atin pong Panginoon. Na? Para parangalan ang lumikha sa atin. Hallelujah. Ano pang sabi po ni Haring Solomon? Ecclesiastes chapter 12. Sabi po doon, remember now your Creator. Hallelujah. Sabi diyan, remember now your Creator. Hallelujah. So, maliwanag, sino po yung lumikha sa atin? Diba? So, alam natin na tayo nilikha ng Diyos. Hindi man direkta na tayo po'y create ni Lord galing po sa lupa. Na? Galing sa alabok. Pero naniniwala tayo na yung katawan na mayroon tayo, galing po yan sa alabok. Kaya ang tao ay namamatay. Tayo po ay may kamatayan. Diba? Kasi galing tayo sa lupa eh. Hallelujah. Mula sa alabok din magbabalik. Yan yung ating katawan. Kaya nga, kahit kung atin pong iisiping magaling, kahit gaano kakinis ang kutis natin, pagdating ng panahon na itinakda ng Diyos sa atin, lahat ng yan ay walang kwenta. Diba? Sabi nga ng malimit natin narinig, ang ganday kumukupas. Nandiyan pa kayo? Yung kagandahan natin, o kagandahan ng mga babae, kagwapuhan ng mga lalaki, kumukupas yan. Diba? Sa tingin nyo, si Marimar kaya, sino si Marimar? Di ba sa TV, kinalukuhan ng unang panahon, si Marimar at si Seryo. Marimar. Talaga naman ay, kami noon sa Mindoro, may TV din kami, black and white eh. Unang TV namin. Unang TV namin sa Mindoro, black and white. Hallelujah. Siyempre, kami lang po may kuryente doon sa simbahan. May generator kami eh. Noong mga time na yon, bago pa lang kami doon sa destino namin ni Pastora. Ay di, kumbaga, usong-uso yung Marimar. Ay gandang-ganda nga naman. At si Seryo. Sino nga si Seryo? Sa tunay na pangalan? alam na alam ni Stirot. Si Fernando, di ba? Fernando, hallelujah. Di ba? Maganda at gwapo. Di ba? Pero yung kagandahan ng mga celebrities na alam natin, pagdating ng panahon, mga minamahal, lahat ng yon ay kumukupas. Amen? Diba? Hallelujah. Kaya nga, sabi ng Bible remember now your Creator. Kailan? In the days of our youth. Sa panahon ng ating kabataan, ay maalala natin si Yahweh, maalala natin ang Diyos na lumikha at nagbigay ng buhay sa ating mga pisikal na katawan. Amin po.
Hallelujah. Kasi nga, may rason eh. May rason. Sapagkat darating ang mga panahon na masasabi natin sa ating mga sarili na hindi na masarap ang buhay. Kailan yon? Sa panahon ng ating pagtanda. Alam niyo yon? Pagka may edad na tayo, o tayo po ay nagkakaedad na, para bagang iisipin mo na lang buhay na dito na lang kami. Maghihintay na lang kami kung kailan kami kunin ni Lord. Diba? Maghihintay lang tayo ng panahon para sa atin. Hindi katulad na pagka bata ka pa lang, nagkakaedad ka ng 15, nagkakaedad ka ng 16, nagkakaedad ka ng 19, 20, ang dami mo pang pangarap sa buhay. Bakit? Marami kang pwedeng gawin eh. Sipin natin mga minamahal, si Cassandra Ong, 24 years old, bilyonaryo na. Diba? Pero saan ka? Nandun sa nakaharap sa Congress. Sa maraming kaso. Sipin nyo yun, 24 kasi kaedad lang ni Justin. Pero, marami siyang pera. Diba? Hindi natin alam. Hindi naman natin alam kung saan galing ang pera niya eh. Hallelujah. Kung ano yung mga nangyayari sa kanya, mga ginagawa niya. Batang-bata. Pero, malungkot mga minamahal. Bakit? Ay kung totoo, na yung pera na mayroon sila ay galing sa hindi maganda. Ay di, yung buong buhay nila ay sa loob na ng bilangguan. Diba? Kapatid mga minamahal, iba pagbata pa tayo, kumbaga lahat ng mga pwede nating magawa sa ating buhay ay nagagawa natin. Pero pagtanda natin, nagbabago na rin ang ating kaisipan. Yung damdamin natin, mga minamahal, kumbaga ang iniisip natin ay yung magbigay luwalhati sa Diyos. Kasi anumang oras at sandali, pwede tayong bumalik kay Lord. Amen? Diba? Huwag mong sabihin na, ay ako, 80 ko, ang edad ko bago ko mamatay. Ba't alam mo ba gayon? Diba? Ay ako, 75 years old bago ako mamamatay, hindi natin alam ang ating buhay. Hallelujah. Sa panahon ng ating kabataan, dapat maalala natin ang Diyos. Hallelujah. Kasi ang rason ni Solomon, darating ang araw na lalabo ang ating mga mata, mabubungi ang ating mga ngipin, katulad ko, hallelujah. Hihina daw ang ating mga tuhod. At mawawalan ka na ng ganang sumiping sa iyong minamahal. Yan, mga maedad ha? O yung mga bata pa, huwag kayong umakto na parang matanda. Nawala na kayong gana na sumiping sa iyong minamahal. Siyempre pag bata pa, may gana yan. Pero darating ang panahon, mawawalan ka ng gana. Kaya obserbahan niyo mga matatanda, yun ang mga nagkakaedad, magkahiwalay sa higaan. Lalo kung nag-aaway. Hallelujah. Hallelujah. So, alam niyo mga minamahal, ang isang katotohanan, kung dumating man yung panahon,
na tayo ay humarap sa Diyos, tiyak natin na ang Diyos na hahatol sa atin ay Diyos na makatarungan. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. He is the righteous God. Hallelujah. Matuwid na Diyos. At hahatulan niya ang bawat sa atin na patas. Diba? Hallelujah. Patas ba ang batas sa atin? O ang hustisya ay para lang sa may pera? Sa bansa natin? Hallelujah. Hindi naman lahat ng pagkakataon. No? Hindi lahat naman ng mababatas, hindi lahat ng judge na ay kayang suhulan at bayaran ng pera. Hallelujah. Ako'y naniniwala mga minamahal. Kung mayroon man mga huwis na liko ang kaisipan, hallelujah, sa ating kalagayan mga minamahal, sa ating bansa, ako'y naniniwala, may nalalabi pang hustisya. Amen? Hallelujah. Kaya, ang pinakamaganda sa atin, mamuhay tayo ng tama. Amen? Mamuhay tayo may kabanalan, mamuhay tayo may katuwiran. Kasi kung mamuhay tayo na sa kahalayan o may puno-puno ng kasalanan, di ba? At mawalan tayo ng takot sa Diyos, aba, ay pwede nga ng isang tao ay gumawa ng kasalanan kung ang kanyang doktrina at paniniwala naman na ay iba sa paniniwala at turo ng Biblia. Hallelujah. Diba? Minsan naging katatawanan na ginagawa ng tao yung nangyayari ngayon na kontrobersya kay Kibuloy, di ba? Nakakalungkot nga dahil pastor eh. Hallelujah. Sabi ni Noli Di Castro, kung talagang anak siya ng Diyos, appointed son, hindi lumabas siya. Diba? Si Kristo nga, nung nilitis narap niya si Poncio Pilato No? Handa siya magpalitis kahit na wala siyang kasalanan. Ang kasalanan naman ni Kristo, no? Hindi kanya, kasalanan natin. Nandiyan pa kayo? Diba? Hallelujah. Kaya, wala tayong dapat ikatakot. Amen? Sa batas, kung talagang tayo walang kasalanan, ay di harapin natin ang katotohanan. Mas mainam na tayong parusahan na sa ating pagsunod sa Diyos sa katuwiran ng ating pong Panginoon kaysa maparusahan tayo sa paggawa ng kasalanan. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kaya, ngayon ko lang nalaman, wala palang asawa si Kibuloy. Wala akong asawa. Kaya, yung mga babaeng yan, ako'y pinag-aagawan. Kung tanggihan ko sila, yun. Di ba? Sabi niya, tinanggihan daw. Pag tinatanggihan daw, ayun. Dinidimanda siya. Hallelujah. Kako'y magandang lalaki para sa Solomon to Hallelujah. So, ang Diyos ay makatwirang Diyos. Diba? Makatwirang Diyos. Ay kung si John Huss nga, na dahilan sa kanyang paglilingkod at pagkilala sa Diyos na makapangyarihan, siya ay nahatulan ng kamatayan. Diba? Si John Huss hindi nga takot mamatay sapagkat alam niya na matuwid at malinis ang kanyang puso sa harapan ng ating pong Panginoon.
Kaya habang siya'y sinisindihan, di ba, na nakagapos ang kanyang buong katawan, sinisindihan ang kanyang palibot, na punong-puno ng mga kahoy, dayami, unti-unti siya namamatay. Pero sa ng Biblia, John has died singing to the Lord. Nandiyan pa kayo? Diba? Hallelujah. Namatay si John Huss na mayroong integridad at tunay na pagkilala sa Diyos. Sa kabila ng lahat, ang paratang sa Kanya ay ang Kanyang pananampalataya at pag-iiba ng paniwala sa Diyos. Hallelujah. Glory, glory to God. Kaya nga, ang Diyos natin ay Diyos na makatwiran. Righteous God. Hallelujah. Kaya nga, sabi ng Biblia, sa atin pong binasa kanina, at sabi diyan ni Haring Solomon, no? Remember now your Creator in the days of your youth, before difficult days come, and the hallelujah. Before the difficult days come and the years draw near, when you say, I have no pleasure in them. No? Dating po ito mga kapatid itong sinasabi ni Solomon, sa kalagayan ng tao, na mararamdaman natin na para bagang wala nang saysay ang buhay. Na? Kumbaga, inihintay mo na lamang, ini-enjoy mo na lang yung buhay mo, kasama ang iyong mga anak. No? Pero, yung iba pang mga bagay, ay para bagang hindi, wala na sa kaisipan natin. Diba? Kasi nga, totoo pala yung sinasabi ng mga nagkakaedad, na pagka nagkakaedad ng tao, ang iniisip na niya, ay yung mga bagay na darating pagharap natin kay Lord. Pag anak ka ng Diyos, iisipin mo lagi yun na yung panahon, haharap ka sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Diba? Pero napakasarap malaman, ayon sa salita ng atin pong Panginoon, na ang ating Diyos, hallelujah, natatayo at haharap ang kanyang mga anak sa kanya para bigyan ng hatol o reward sa lahat ng ating mga ginawa habang tayo ay nasa lupa, ay Diyos na makatwiran. Hallelujah. Amen. Diba? Marapat lang na tayo parusahan kung tayo ay may kasalanan. Diba? Pag gumawa ka ng mali, habang ikaw ay nasa lupa, tandaan po natin mga minamahal, may batas sa lupa. May batas ang ating gobyerno. Hallelujah. Diba? At kung halimbawa mahatulan tayo, may consequence. Anong consequence? Mabilanggo ka. Diba? Consequence yun Kasi pag may kasalanan tayo na ginawa dito sa lupa, halimbawa, nakapatay ka, nagnakaw ka, at sa bilangguan naman, wala magnanakaw na nabilanggo. Anong kaso mo? Nakapatay ako Wala nga amin na nasa bilangguan na nagnakaw. Kasi nga, pangit na record yung magnanakaw Pero pag nakapatay, pwede kang nakapatay dahil sa pagdepensa sa sarili mo. Diba? Sa lahat ay may consequence. Makapagtatago man tayo sa batas, sa lupa, sa Diyos, hindi na makapagtago. Dati ang panahon, naharap tayo sa Kanya. Amen po? Hallelujah. Kaya nga, sabi po ng Deuteronomy chapter 32 verse 4, si Yahweh ay inyong batong tanggulan.
Hallelujah. Mga gawa niya ay walang kapintasan. Meron ba tayong maipipintas? Ay, di naman magandang ginawa ng Diyos. Bakit kaya itong batong ito ay dito pinatong? Dapat ito dito Marunong pa tayo sa Diyos? Di ba? Alam niyo mga minamahal, kung tayo po ay marunong na mag-appreciate doon sa mga nilikha ng ating Panginoon. Di ba? Marami tayong makikita. No? Magagandang ginawa ng ating pong Panginoon. Kaya nga, marami ang mga pupunta doon sa mga bundok. No? Pupunta ng ibang mga bansa para lamang mamasyal. No? Tingnan yung mga magaganda na pinupuntahan ng maraming mga tao. Diba? Para i-appreciate nila, wow, ang ganda naman. Diba? Ngayon, marami po mga nagbablog, nagtatravel, nagmumotor, pupunta-punta, kung saan-saan. Para Para i-explore, para makita yung kagandahan ng nilikha ng atin pong Panginoon. Amen. Sabi ng Bible, ang nilikha niya, ang lahat ng ginawa ng atin pong Panginoon ay walang kapintasan. Amen. Hallelujah. Walang kapintasan. Natural. Tayo nilikha din ng Panginoon. May kapintasan ba tayo? Amen. Mayroon ba? Tao lang naman nagsasabi, pangit mo naman. No? Pango naman ang ilong mo Hallelujah. Di ba tao lang mahilig mamintas? Kapatid, mga minamahal, sa harap ng Panginoon, nilikha ka ng ating Diyos, create tayo ng Panginoon na nakaaya-aya sa Kanyang paningin. Amen? Naalala niyo yung nag-speaker natin si Pastor Mayoga dito na mayroon isang missionary galing Amerika, mag-asawa, ay walang anak. Ay nagdestino ng Romblon, nag-ampon sila. At ang inampon nila, mag-asawa, ay talagang cross-eyes talaga. Pero laging sinasabi ng mag-asawa, doon sa bata, ang cute-cute. Ang cute-cute. Alam niyo mga minamahal? Araw-araw yun, talagang sinasabi naman sa ang cute-cute daw. Pero pag tiningnan mo, literal, talagang hindi cute Nakakatakyot. So, dinala ng Amerika yung bata. Pagbalik, tuwid ang mata. Cute niya Alam niyo mga minamahal, kasi nga, may mga paraan. Diba? May paraan. Halimbawa, inborn na ganun ang bata. May paraan naman ang doktor Diba? Hallelujah. So sa ating pong kalagayan, mga minamahal, na kung mayroong kapintasan sa ating pisikal na kalagayan, hindi naman tayo perfecto Kung sa tingin ng iba ay hindi kaya-aya ang ating figura, ang ating ayos, ang ating mukha, pero sa tingin ng gumawa sa iyo, walang iba kundi si Yahweh, ikaw ay kaya-aya sa Kanyang paningin. Diba? Walang nilikha ang ating Panginoon na hindi maganda. Hallelujah. Bakit? Sa bawat nilikha niya, ang sabi ng Biblia, it was good. Mabuti ang Kanyang mga ginawa. Diba? Nang gumawa siya ng araw, iniwala niya ang gabi at liwanag. Diba? Sabi niya, mabuti. Mabuti ang Kanyang ginawa. Hallelujah. Lumikha siya ng mga ibon, mga hayop. Hallelujah. Ano mga minamahal sabi ng Bible? It was good.
Hallelujah. So, ganun din sa atin. Tayo ay nilikha ng ating Panginoon. Nasabi ng Bible na kalarawan niya, kawangis niya. Hallelujah. Ibig sabihin, ang Diyos ay nasiyahan nang makita niya ang tao na kanyang nilikha. Bakit? Kawangis ng Diyos eh. Wala sa ibang kinupyahan eh, kundi mismo ang larawan niya. Hallelujah. Kaya nga mga minamahal, huwag nating kalimutan na tayo bilang tao, as a human being, kapatid, we are created by God in His own image, in His own likeness. Amen? Hallelujah. Diba? Kaya nga, tayo ay marapat lamang na magbigay ng papuri sa Diyos. Bakit? Kawangis ka ng Diyos. Marapat lamang na tayo maglingkod sa Kanya, sambahin natin Siya at mapaglingkuran natin Siya na may kabanalan sapagkat tayo ay kawangis ng atin pong Panginoon. Bagamat, yung larawan ng Diyos na nasa tao ay pumangit nung ang tao ay magkasala. Subalit salamat sapagkat sa pamagitan ni Kristo Jesus, yung larawan at kagandahan ng Diyos ay na-restore sa pamagitan ng ginawa ng atin pong Panginoon doon sa cross. Amin po ba? Hallelujah. Sapurihin po ang atin pong Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, sabi ng Bible, si Yahweh ang inyong batong tanggulan. Ha? Si Yahweh ang inyong batong tanggulan. Ang sabi sa ibang salita, na sabi diyan, the rock, His work is perfect, for all His ways are justice. Ang gawa niya ay walang kapintasan, ang mga pasya niya ay pawang makatarungan. Hallelujah. Glory, glory to God. Ano po? Lahat ng mga ginagawa ng ating pong Panginoon ay para bigyan ng hustisya, lalo na ang kanyang mga anak. Lalo na mga taong nagtitiwala sa Kanya. Diba? Kaya nga, kung dito sa mundo man ay parang ang pakiramdam natin parang hindi patas, no? Minsan, para bagang ang treatment nga pagdating sa mga born again parang hindi patas. No? Pero pag iglesia ka, talagang iba ang trato ng iba pagdating sa gobyerno. Diba? Kasi may bilang yun eh. Tsaka ang buton mahalaga. Sulit yun eh. Hallelujah. As tayo ang mga born again kasi kalat-kalat. Hallelujah. Kaya pagkandidato ni Brother Eddie, talo eh. Bakit? Hiwa-hiwalay ang Kristiyano eh. Hallelujah. Glory, glory to God. Ngayon, eleksyon sa Amerika, ay ang kandidato si Donald Trump. Alam mo si Donald Trump? Hindi ko naman masyadong kilala. Hindi natin masyadong kilala. Pero bukang bibig lagi ni Donald Trump ngayon ay si Jesus Christ. At si Jesus lang ang pag-asa ng Amerika para makabangon ang Amerika. Diba? Alam natin, ang akalang marami ay maganda pa sa Amerika. Hindi na.
noon. Pero ngayon, alam natin mga minamahal, na kumbaga bagsak ang Amerika. Na kasi nga dahil sa kasalanan na ng bansang Amerika, ng mga tao, talagang ibinagsak sila ng ating pong Panginoon. Pero siyempre si Donald Trump, kinikilala niya na ang Diyos lang, si Kristo lang ang pag-asa. Sabi ng Bible, mapalad ang isang bansa na si Kristo ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Sa kapatid mga minamahal, ako'y naniniwala na ang Diyos natin pinaglilingkuran ay makatarungang Diyos. At sa panahon ng ating pagharap sa Kanya, hallelujah. Alam niyo mga minamahal, lahat ng ating karumihan, lahat ng ating kasalanan, ay kayang paputiin ni Lord yan. Di ba sabi ng Bible, na kasing puti ng snow. Amen. Pwedeng paputiin ng Diyos. Hallelujah. At sa ating pagharap sa ating pong Panginoon, hindi naman i-recall ni Lord Hindi naman ipapaalala nila, ito lahat ng ginawa mo, mula nung nagkaisip ka. Di ba? Di ba? Nung ang tayo'y magkaisip, at dahil malaman natin kung ano ang tama at mali, doon nagsisimula hindi naman ipi-play ni Lord doon. No? O anak, ito, no ikaw ay 12 taon, 15 taon, ito yung mga kasalanan mo, nangupit ka, nagnakaw ka, nanilip ka, kung ano-ano ang ginawa mo. Hindi yun, mga minamahal, lahat na yung masusunog yun Nandiyan pa kayo? Amen. Kaya mahalaga sa atin pong Panginoon, hindi yung kahapon sa buhay mo. Ang mahalaga kay Lord, kung sino ka ngayon at hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Amen po. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Bakit? Ang Diyos natin ay makatarungang Diyos. Hallelujah. Na? Lahat ng kasalanan natin, kinakalimutan ni Lord yun. Amen. Hallelujah. Kinakalimutan ng Panginoon, hindi niya inaalala yun. Glory, glory to God. Hallelujah. So, sabi niya, ang magawa niya ay walang kapintasan, ang pasya niya ay pawang makatarungan. Diba? Ang judge pag naghatol, pagka nagharap na sa husgado, at na-inquest na ang isang tao, ano po? Diba? Ito yung ikaw, totoo ba? Ginawa mo ito? Sino mga kasama mo? Maganda rin pag nanonood ng hearing Hallelujah. Magsabi ka na ng totoo para mabawasan ang kasalanan mo. Hallelujah. Pagka naramdaman ng mga congressman na nagsinungaling, maluwag pang bilangguan namin sa baba. Kulang pa Hallelujah. Kasi yung iba, ay tumatanggi magsalita. Diba? Kumbaga, kasi nga, pag nagsalita ka, lalo na sa mga hearing, pwede ngang gamitin yung mga sinasabi mo, hindi man ngayon, pagdating ng araw, at may naisampang kaso sa iyo. Lahat ng testimony mo, doon sa mga hearing, ay pwedeng gamitin. Hallelujah. Itong sinabi mo Sinabi mo kahapon Itong sinabi mo Diba? Yun nga yung lalaki doon na taga
Surigao eh. Pero Surigao ba gayon? Alalay ni Harry Roque. Nang bandang huli, hindi na niya malaman kung ano sabihin niya eh. Diba? Ay, Your Honor, noong time na yon ay nangupahan na po ako. Sabihin mo, saang address? Sinong kaibigan mo? Hindi na niya malaman kung sinong kaibigan tuturo niya. Bakit? Kasi bago naman mag-hearing, mayroon nang investigasyon sila eh. O ito, anong ginawa mo? Ganito, ilang flight kayo papuntang ibang bansa? Ha? Kaya noong bandang huli, gaano ka ka-espesyal sa mga assistant, alalay ni Harry Roque, nung mawala sa posisyon, ikaw ang natira. Sino ka? Sabi ng iba, duda sila. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, siyempre si Satanas, i-accuse tayo ng mga anak ng Diyos. Kasi accuser siya eh. Pero salamat sapagkat may Panginoon tayo sa Jesus, ang ating tagapagtanggol. Amen? Hallelujah. He is our advocate. Diba? Kapatid, mga minamahal, ang mga pasya niya ay pawang makatarungan. Amen. Hindi bias si Lord. Hallelujah. Na sa ating pagharap sa Kanya ay hindi tayo lalabas, kapatid, at magsasabi, hindi naman patas yata eh. Hindi makatarungan ang hatol sa akin. Parang ibang hatol sa Kanya, ibang hatol sa akin. Kapatid, tandaan natin ang ating Diyos isa sa mga katangian o absolute attributes ng ating pong Panginoon. He is the omniscience God. Ibig sabihin ng omniscience, He is the all-knowing God. Amen. Alam niya lahat ng bagay. Alam niya. Kilala niya ang bawat sapu sa atin. Diba? Kilala tayo lahat ng Diyos. Kahit ilang bilyong taong nabubuhay ngayon, kapatid, bawat sa atin ay alam ng Panginoon ang bawat pangalan natin. Amen po ba? Hallelujah. Lalo na kung ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. O, di ba? May listahan ng mga pangalan sa langit. O, di buksan yung aklat ng buhay. Nandun lahat ng pangalan natin, no? Di ba? Naniwala kayo doon? Amen. Nasa langit ay may listahan ng Diyos. Hallelujah. Di ba? Kasi Moses nga nakiusap sa Diyos eh. Kung hindi, sasama sa kanila ang Panginoon. Hallelujah. Para samahan siya sa mga tao na inilabas niya sa Ehipto. Ano sabi ng Bible? Na mga tao ay gumawa ng kasalanan. At si Moses ay nakiusap kay Yahweh na patawarin ang kasalanan ng mga tao. Kung hindi, sabi ni Moses sa Panginoon, mas mainam pa na burahin mo na lang ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Nandiyan pa kayo? Hallelujah. Kaya nga, ang pangalan mo at ang pangalan ko ay nakatala sa aklat ng buhay. Amin po. Hallelujah. Sa ating pagharap sa ating pong Panginoon, ano man ang maging pasya ng Diyos sa iyo at sa akin, yan ay makatarungan. Amen? Bakit? Lahat ng mga nangyari at nagawa natin mula na tayo maging tao at nagkaisip dito sa mundo, lahat ng yan ay nakatala
sa langit, sa aklat ng mga gawa. Amin po ba? Kasi dalawang aklat sa Bible ang sinasabi. Aklat ng buhay at aklat ng mga gawa. Ano ibig sabihin ng gawa? Yung pamumuhay natin. Araw-araw. Amen. Yan yung gawa na nakatala doon sa aklat sa langit. Hallelujah. Na? At kailanman hindi yan mabubura doon. At hindi tayo pwede magreklamo, Lord, hindi naman yan O sige nga, buksan natin. Ay alphabetical. Ay molita. Saan isip siya lang mga letter M? Sa dami ng letter M doon. Diba? Pastor, totoo, alphabetical. Akin-akin lang yun. Wala naman sa Bible yun, alphabetical Diba? Minsan, malimit kasi mga listahan para madaling hanapin. Di alphabetical. Nandiyan pa kayo? Hindi ganun din. Pero alam niyo mga minamahal, na kung nasa isip natin lagi ang mga bagay na ito, na alam natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran na si Yahweh is all-knowing God, walang bagay tayong may tatago sa Kanya. I believe na bawat sa atin ay mamumuhay ng maayos at tama sa harap ng ating Panginoon. Amen? Bakit? May Diyos palang nakatingin sa atin. Hallelujah. May Diyos na nakakalam ng ating mga ginagawa. Hallelujah. Glory, glory to God. Pero, ang pasya ng Diyos, sabi ng Bible, ay makatarungan na pasya. Hallelujah. Ano pang sabi ng Bible? Siya'y Diyos na tapat at makatuwiran. Makatarungan at makatuwiran. Ibig sabihin, matuwid ang lahat ng mga pasya ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, salamat sa Diyos na kung dumating yung panahon na yon, na kasi hindi pa naman nangyayari yung tinatawag na final judgment. Well, andito pa tayo, or judgment set of Christ, or bema judgment na gagawin ng ating pong Panginoon sa mga darating na panahon. Sa panahon na tayo haharap kay Lord, kapatid, mga minamahal, na ngayon pa lang, may handa natin ang ating mga sarili. Kaya nga, lagi nating sinasabi, lagi nating naririnig, kahit sa mga panalangin, na tayo makapamuhay ng tama, makapamuhay na may kabanalan, makapamuhay na may takot sa Diyos at maglingkod sa Kanya ng taos na paglilingkod. Amen po. Bakit? Darating ang panahon na ang lahat ng mga bagay na sinasabi sa Biblia, hindi na natin magawa. Bakit? Hallelujah. Tayo po'y lilipas sa mundong ito. Mawawala na ang ating lakas. Hallelujah. Kaya nga habang tayo po ay bata-bata pa, samantalahin natin. No? Kaya nga, ulitin ko ang sinasabi ng Bible sa aklat ng Ecclesiastes, remember now your Creator in the days of our youth. Amen? Ngayon pa lang, habang malakas pa tayo, malakas pa naman tayo Diba? Habang malakas pa tayo, alalahanin natin si Lord. Alalahanin natin ang lumikha sa atin. Bigyan natin ng kasiyahan ng ating pong Panginoon sa ating buhay. Tayo po ay tumayo. Hallelujah. Glory, glory to God.
Parangalan natin ang ating Diyos na makatwiran. Diyos na makatarungan. Hallelujah. Glory, glory to God. Purihin po ang atin pong Panginoon. Hallelujah. Taas natin ang ating pong mga kamay sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Glory, glory to God. Hallelujah. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, ngayong umaga, Panginoon, patuloy dakilang Diyos na kinikilala namin. Kami sa aming kalagayan bilang tao, mayroon po kami mga kahinaan sa aming buhay. Marami po kami mga kakulangan o kasalanan. Salamat, Panginoon, sa ganap na pagpapatawad sa bawat isa po sa amin. Lord, linisin mo ang puso ng bawat isa po sa amin. Baguhin mo ang aming kaisipan, Panginoon. Maging laman ng aming puso ay ang iyong mga salita. Mga bagay na mabuti, mga bagay na matuwid, mga bagay na kaaya-aya sa iyong harapan, dakilang Diyos. And Lord, ang aking pong dalangin ngayon pong umaga, tulungan mo ang bawat sa po sa amin na makapaglingkod ng tama at totoo sa iyong harapan. Ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay banal. Ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay makatuwiran. Hallelujah. Ikaw na aming Diyos na pinaglilingkuran ay napakabuting Diyos. Kaya nga po, Panginoon, salamat. Tulungan mo ang bawat isa sa mga bata at mga kabataan. Habang malakas pa kami, Panginoon, ikaw ang laging maalala namin at mapaglingkuran namin, Panginoon. Maibigay namin ang the best na paglilingkod sa inyo, sapagkat totoo dakilang Diyos, darating ang araw at panahon ay masabi namin na hindi na masarap ang mabuhay. Kaya nga po, Panginoon, sa araw na ito, ang dalangin namin, patuloy na samahan mo ang iyong mga anak. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat pamilya, bawat sambahayan na narito, dakilang Diyos. Hallelujah. Ang aming mga anak, ang mga bata at kabataan, Panginoon, na narito, patuloy mo i-bless ang kanilang mga buhay. Magkaroon, Panginoon, ng puwang sa kanilang mga puso ang iyong mga salita. Hallelujah. At maglingkod sila, Panginoon, habang may pagkakataon pa. Sapagkat hindi namin alam kung ano ang mga magaganap sa susunod na mga araw, susunod na mga panahon na taon sa aming mga buhay. Kaya nga po, Panginoon, patuloy na ilagay mo sa aming mga puso ang galak at kapayapaan. Maglingkod kami habang kami may hininga. Nawa, dakilang Diyos, dalangin namin ay datnan mo ang iyong mga anak na mainit ang aming pananampalataya sa inyo. Kaya nga po, Panginoon, salamat. Ingatan mo kami, ingatan mo ang uwi sa kanilang mga tahanan. Sa inayong pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus na tagapagligtas. Amen and amen. Hallelujah. Glory, glory to God. Magandang tanghali po. God bless you.